The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Alam ninyo, nakakatuwa po itong show na are sapagkat bukod sa bago pong topic ang ating pinag-uusapan, meron po kaming bagong pagpugay sa dalawang guest natin sapagkat ang dalawang guest natin ngayon ay nominated din sa Gawad Filipino Excellence Award. Nominated for Excellence in Public Service si Kapitan Manolito Kilingen ng Caloocan 176D, and of course ang ating pinagpipitagang kapitan, Don Francisco ng Wanamayan, Mandaluyong. Congratulations sa inyong dalawa. Salamat. Although wala pa, pero nominated, salamat. Well, salamat. to be nominated nga, parang victory na yun, ano? Salamat. Paglaon mga kabarangay, hihingi kami ng inyong permiso na magpo-post kami at para makaboto ho kayo sa ating pinagpipitang kapitan. Siyempre, of course, andito rin si Cap Kilingen para magtuloy-tuloy. Alam ko, Cap, Don, ang nanalo dati dyan, si Yusek Martin Dino, binigyan siya ng Gawad Filipino Award. That was, I think, 2 years ago. At nandito nga siya, nandito yung kanyang tropeyo. So parang nagkikinita ko na uulit tayo ng part 2. Nandito yung tropeyo ni Cap Kilingen. Nandyan yung tropeyo ni Cap Don Francisco. Actually, maraming magagaling pang kapitan Yes. na kasama doon. Oo nga, ang dami nga. Bilang fellow nominee, congratulations po sa lahat ng mga na-nominate na mga kapitan at iba pang mga public servants dun sa award-giving body na po yun. Pero naihiya po ako mag-speech talaga, sa totoo lang. Bakit naman kayo mahihiya kung talagang may nakikita? At congratulations din at maraming salamat sa Gawad Filipino Excellence Awards, ang award-giving body. Para naman masilip at malaman at maintindihan ng taong bayan ang mga pinagdadaanan ng ating mga barangay officials. Speaking of, balik ho tayo, Cap Nolit, sa ating topic, creation ng barangay. Doon po sa resources sa manpower ninyo, kayo na rin ba ang nag-compute habang ginagawa ninyo ang budget ninyo ng mga sweldo po ninyo tsaka ng inyong mga empleyado? Opo, kami na rin po. Parang yung sinunod na lang namin yung galing sa mother barangay. Yung inadapt na lang namin kung magkano yung pasahod, yun na lang po ang sinunod namin. Para maging uniform po sa lahat. Alam nyo, speaking of, ang maganda po kasi dyan ay doon sa pagkaka-divide, mas madaling makarating yung service sa mga tao eh. Yan po yung isa sa pinaka-main, siguro, principle of dividing a big barangay. Hindi po ba? So, pero, bilang kagawad na naging kapitan, yung services o yung mga tao, syempre, ano yan sabik sa serbisyo ng barangay. Opo. Tama po ba? So, maraming lumalapit sa inyo, for that matter. Pati sa basura. Opo. Totoo po yun. Kasi nung nahati po yun ng anim, yung pong particular na nasasakupan ko po, ano po natin na natatrabaho natin ng ayos. At yung mga tao, kasi yung pagkakahati-hati, yung serbisyo ng barangay ay nailapit na po natin sa tao. Yun. So, nasiservisyohan po natin ng ayos. No? Kasi sa sobrang laki nga po, siguro nararapat na gawin ng ating congressman na iliit, pero yung serbisyo kasi inilapit niya sa tao. Yun po yung... Kags Bunch.
tanong ko lang kay Kap. Nung kumandidato ka bilang kagawad, para manalo ka, ilang boto? Kagawad, kagawad. Kagawad. Sa Bagong Silang, yung main barangay, yung mother barangay. 16,000. 16,000. Pero ngayon, ilan ho ang registered voters ng inyong barangay na kinasasakupan? Ang registered voters ko po as of last election, 16,584. So panalo ko na ng kapitan ng mga 810,000. Mga 8. Oh, Hindi naman yun lahat siya. bumoboto eh. No? Oo. Hindi naman po. Pagbaranggayan nila. Nung pag-upo nyo po bilang kapitan, anong unang-una nyo nakita ang problema ng inyong barangay na dapat ninyong ayusin? Bukod sa basura ba? Ano pa po? Yung mga patoks. Kasi doon po, yung mga patoks po kasi nagkaroon, yung mga nagpapagawa ng bahay, yung mga debris nila, iniiwan lang po sa patoks. So, masikip yung kalsada. Yun po ang Clear nyo. yun ang yung pinagtuunan ko ng pansin. Kasi po, may project po kasi ako na parating na wag naman sana magkaroon ng sunog sa dulo. Na may project po kami gagawin na yung bomberong tatlo gulong. Oh, first aid. O first 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 responder. responder. So, kailangan yung patox na yun, kasya naman ang tricycle doon, kailangan malinis po yun. Para pagpasok nung bombero, kung maubos man yung laman doon, darating na po yung bomberong malaki, hose na lang ikakabit namin. Tama po. Yun po yung project namin. Kaya ang una kong nilinis, yung mga patox po. Tama yun. Alam mo, Kap, Don, merong kasing experience si Kap dahil malawak dahil nung siya ay na-elect na kagawad, siya ang naging chairman ng Peace and Order. Opo. So, nung siya ang panahon na chairman noon, nung kagawad pa po siya, yun naman yung panahon ng pandemya. Yung panahon ng quarantine, nahulihan, talagang mabigat ang ginagawa ng mga tanod at saka ng chairman niya at saka ng kapitan. So, marami ho kayong lessons na natutunan doon na ini-impart nyo o dala nyo ngayon bilang kapitan. Opo, napakarami pong parang yung na-experience ko noong mga panahon ng pandemya, yung iba na-apply po natin. Kasi nung panahon ng pandemya, ang nakakalabas lang po ay barangay officials. No? Tapos, natural sa lugar namin, maraming matitigas ang ulo dahil malaking barangay. So, konti lang pag lampaso namin, lalabas na ulit yung tao. Di ba ganun naman po yun eh. Oo. So, ibig sabihin, yung di ba may quarantine pass po na ginagawa? Yun, nag-iikot po kami. Yun, yung mga experience na naghahatid ng mga ayuda, pagkain. mga pagkain, yung paano, yung mga tao na ang response nila iba. So, nung habang tumagal yung pandemya, na ano na po natin, na bigyan po natin ng solusyon. So, ngayon, nung naupo ko o naging OIC o kung barangay captains, yung iba, na-apply ko. Mabalik ho ako sa pagiging OIC ninyo. Nung dineclare na ho na kayo ang OIC na maging kapitan ng Bagong Silang 176D, ano ho ang naging reaction ng mga tao? Naramdaman niyo ho ba? Kasi of course, yun ang mga constituents yun nung kagawad ho kayo eh. Opo. So, masaya ho sila para sa inyo at wala naman naging violent reaction. At syempre, anong feeling ninyo na kayo na ang amo nila? Hindi lang kayo yung kagawad, kayo na po mismo. So yung nung ma-declare at tinaso yung kamay namin, overwhelming. Talagang hindi mo masabi. Then nung kinabukasan mag-start na yung trabaho, yun na. Yun na. Pero yung reaction ng mga tao, natuwa naman po sila. At yung aming ang basketball court na pinagtaasan ng aming kamay, ipuno po. Dahil para bang sabi nila, excuse me, ito yung lalapitan natin kasi mas malapit na sa ating lugar. Parang siya nga gano'n. naman. Yung serbisyo Yes. ang hinahanap na po nila. Kaya yun din siguro one of the main reasons kung bakit nag-divide talaga eh. Para yung servisyo talaga nandun. Siyempre, pagkuhan ninyo ng mga tao, ititrain nyo sila, bibigyan nyo ng seminars, tsaka siyempre yung vision ninyo, anong
pinakamalaking challenge sa pagtuturo ng mga tao ninyo? Of course, kasi yung iba dyan, kahit na may experience sila sa mother barangay, sanay sila doon sa malaking kilos eh. Ngayon, specific na dito talaga. So, ano hong, mas madali ba yung transition nila? O kinakailangan pa, required pa ba na additional training, seminars, syempre yung inyong instructions sa araw-araw? Opo, kailangan mo talaga lang mag-seminars eh. Kasi yung, halimbawa po, yung dati silang purok leaders, ngayon ginawa ko natin silang task force. So kailangan mag-seminars dahil lalong-lalo sa blatter. Oh, yeah. Sa blatter, number one po yan. Bago tayo pumunta ron sa mag-issue ng CFA, kailangan maganda mo na ang proseso mo dun sa barangay mo pa lang, dun sa kanyang sa task force, no? Tapos kailangan ng seminars, kailangan yung paano pagpapalakad, paano tumulong yung iba, yung pagtanggap sa mga tao, yung pag-accommodate sa mga tao na kung hihingi ng mga endorsement, mga gagawang mga papeles na kailangan, di ba sabi nga lang, dapat lahat nakangiti. So, ibig sabihin, kailangan nilang mag-seminar po talaga. Courtesy. Kap, may follow-up question lang ako tapos Sige, bibigay ko na go. sa iyo yung floor. Kasi kagawad tayo, kayo ay kagawad. Kamusta ho ang inyong council? Siyempre, appointed ho lahat ng 7 council members ninyo. Kamusta ho ang inyong relasyon at kamusta naman ho ang kanilang trabaho? Sa council ko, all goods naman po sila, yung 7 kagawad na nai-appoint. All goods naman po kami. Wala naman pong... Lahat ho sila may committee. meron po sila. Wala po lahat sila may mga committee. Tapos, working din po. Nagtatrabaho po talaga sila. Ay, congratulations. Alam nyo, Congrats. nais ko lang ipagbigay alam yung mother barangay nila noong pong kagawad pa lamang po si Kap Kilingin. Ang bawat kagawad, meron pala silang staff na 18 personnel. Ganun kalaki ang budget nila. At parang silang konsihal ng city. Parang provincial pa nga. Sarap, no? Oo. Sa amin, sa city, ewan ko, 12, 10 ang staff ng mga city councilors. Pero kami sa barangay, wala talaga kaming staff. Sa inyo, Kap Dondon? Walang ganon. Hindi kaya ng budget kasi yung 55% Budget kaya. goes to the personal services eh. So, baka mag-over the limit ako doon sa budget na allotted for personal services. Yun. So, mahirap kumilos, makakukuha ko. Pero sabi ko nga, ang isa doon sa maganda dyan, Kags Butch, clean slate sila sa mga, wala silang problema. So, kung ano man yung gagawin nyo ngayon, you have to make sure na yun yung mga tamang pagkilos pagdating sa Commission on Audit, sa accounting, at sa pagdating sa transparency. Kasi kayo yung una eh. Kayo yung president o paggagayahan eh. Ganun po eh. And ano na ho yan, hanggang sa kaapu-apuhan nyo, yun na yung magiging... Yan po. Ayun nga ho nagkikwentuhan kami ni Kap Kilingin kanina. Ito pa sa mga kabarangay natin na yung nag-aaral ng rules of succession o mga appointments. Si Kap Kilingin ay kagawad na appoint as kapitan. Hindi ho ba? Lahat ng kagawad niya na appoint as kagawad. 7 kagawad po yun. So lahat po sila appointed. So ang tanong, ito bang 2025 December o 2026 November kung sakaling magkaroon ng BSKE? Ito ba second term nila? Hindi po. Yun pa lang po ang kanilang first term. So kung nakakadalawang taon silang appointed, nanalo sila sa 26 o sa 25, magsisimula ulit sila sa 4 years. Yeah, as first term. As first term. And then First term second term, nila 4 years ulit. And then third term, 4 years ulit, 12 years. Bale, ang swerte niyo Kapam, na binigay sa inyong oportunidad na hindi ninyo akalain na Oo nga. Kaya nga po, malaking pasasalamat ko po sa aming mayor. Mayor Along Malapitan po at yung aming congressman na naggumawa ng Republic Act 11993, si Congressman Oscar Malapitan. Kami po taos puso nagpapasalamat po sa kanya. Bago matapos ang segment natin, nais ko lang po sanang batiin
ang kanilang mga kapitan, yung mga na-appoint, tsaka yung inyong mother barangay. Ang dati nyo hong kapitan is from Barangay 176A, Kapitan Joel Bacolod. Bacolod, I'm sorry. Sorry po, Kapitan. Joel Bacolod. Yan po yung inyong mother barangay. Siya po ang kapitan niya dati. Apo. At yung mga kagawad na nakasama nyo, na ngayon ay mga kapitan na appointed from Barangay 176B, Sammy De Guzman Reyes. Hello, Kap. Barangay 176C, Kapitana Nelfa B. Kabantak. From Barangay 176D, of course, Kapitan Manolito P. Kilingen. Barangay 176E, Kapitan Darnel Po. Kunta. Kuntapay. Pasensya na ulit kayo, Kap. And Barangay 176F, Vic Mark Sibayan. Maraming salamat po sa inyong serbisyo and good luck and God bless and of course, more terms to come. Di ba, Kap Dodon? Yeah, tama. And more public service to do. Yan, no. Okay. Mamaya ho, tayo po ay pupunta sa ating third segment. We will get down and personal with Kap Manolito para po sa kanyang mga magagandang mga kwento sa buhay sapagkat hindi ko palalampasin, dati po siyang PBA referee at marami ho tayong itatanong. At syempre, in transition from being a sort of a public figure sa larangan ng sports into another public figure, tatanungin natin si Kap sa ganyan. Lahat po yan dito Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay